Karamihan sa atin gusto ng shortcut. Sino ba naman ang tatanggi kung matatapos mo nang mabilis yung ginagawa mo? O kaya, konting kembot lang, pero malaki ang resulta. Pero may pagkakataon na nakaka-guilty. Kasi pakaramdam natin walang effort. Masyadong minadali. Pero minsan aminin mo na may araw na feeling burnout ka. Kahit busy ka lang naman. Busy. Marami ginagawa pero walang masyadong output. Ayon sa libro ni Richard Koch na The 80-20 Principle, ang mundo ay predictably imbalance. Kaya siya tinawag na imbalance, yung 20% na ginagawa mo, ang pinagmumulan ng 80% ng resulta. At paulit-ulit to na nakikita sa maraming bagay. Predictable kasi yung 80% ng stress mo, galing yan sa 20% ng problema mo. Yung 20% na oras mo sa trabaho, yan yung pinaka nagbibigay ng 80% na mahalagang output. O yung golden hour, 20% ng damit mo sa cabinet, 80% itong madalas na suot mo, 20% ng paninda sa sari-sari store, ang nagbibigay ng 80% na kita sa isang araw. At ang malupit dito, hindi ito hula-hula lang. Ito ay isang scientifically observed pattern na may mathematical foundation. Nabanggit niya rin dito na hindi palaging 80-20. Minsan, 65-35, 70-30, or 99-1. Ang mahalaga ay binubuksan nito ang ating isip na mayroong ganitong pattern sa buhay na magagamit natin para makatulong sa ating pagdidesisyon. Kapareho to ng sinasabi sa libro ni Greg McKeown na Essentialism. Ayon sa kanya, meron dalawang magkasalungat na paraan ng pamumuhay. Ang una, non-essentialist. Ito yung nabubuhay sa mindset na kailangan kong gawin lahat. Lagi lang naka-oo sa lahat at hirap tumanggi. Ang pangalawa naman, ang essentialist. Ito naman ay nabubuhay sa less but better mindset. Naiintindihan niya na mayroong mas mahalagang dapat unahin. Pinipili niya kung ano yung pagbubuhusan ng effort. Katulad ng sinasabi ni Richard Koch, hanapin mo yung 20%. At sabi naman ni Greg McKeown, pag nakita mo na yung 20%, ito ang pagbuhusan mo ng pansin. At para gawing solid pa to, ayon kay Sun Tzu, sa libro ng The Art of War, the worst policy of all is to besiege walled cities. Ang pag-atake sa isang syudad na napapaligiran ng mga matitibay na pader ay pag-aksaya ng oras, lakas at resources. Alamin mo yung 20% sa bagay na gagawin mo. Dito mo makikita yung less but better at piliin mo ang laban na sulit. Teka, i-heart mo to, tapos i-share mo. Yung pakiramdam na meron ka natutunan, pero bukas, balik na naman sa dati.